Hello mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. At sa buong mundo, buenos dias, buenas noches, buenas tardes. At good evening, good morning, and good afternoon all throughout the world. At nais ko lamang pong magbigay ng maikling mensahe para sa Holy Week natin ngayong Lenten season. Nais kong magbahagi ng isang mensahe, mga kaibigan, na kahit papaano ay makakatulong sa ating mga dinadalang mga suliranin sa buhay, mga kaibigan, lalo na ngayong Holy Week. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, kanyang ibinigay ang kanyang sarili upang tayo'y iligtas sa kasalanan, tubusin sa kasalanan. So ganun po ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. So ang buhay po natin, mga kaibigan, ay nais kong ihalin tulad dito sa puno ng saging, kasi hindi po ba tayo mga Pilipino lagi may kasabihan na mabuti pa ang saging may puso. Kasi alam niyo po, mga kaibigan, oo nga, ang tao naturingang may puso, subalit hindi nila alam gamitin. Hindi sila marunong magmahal, hindi sila marunong maawa sa kanilang kapwa, lalo na yung mga naghihikahos, yung mga naghihirap sa buhay, mga kaibigan. Kaya laging ginagamit yan, lalo na ng ating mga matatandang mga lolo't lula, nakasabihan niya na mabuti pa ang saging may puso. Kasi lalo sa panahong ito, mga kaibigan, karamihan sa tao ay nagiging mga ganid na po, nagiging mga sakim, nagiging makasarili. Ayaw nilang tumulong sa kanilang kapwa. Kahit na sobra-sobra na, kahit na marami na silang pag-aari, kahit na marami na silang pera na naipon, hindi sila marunong magbahagi, hindi sila marunong dumamay sa kapwa, lalo na dun sa mga nangangailangan, mga kaibigan. Kasi ang sabi nga, if you have more than enough, why don't you share it to others? Kasi ang gusto ng Panginoon, ang tayo ay magtulungan, tayo magdamayan, tayo ay magbigayan, at tayo higit sa lahat magmahalan, mga kaibigan. Kasi yun lang naman ang importante sa buhay. Hindi natin kailangan, mga kaibigan, ang sobrang kayamanan. Hindi natin kailangan ang sobrang ari-arian, dahil ang lahat ng bagay na yan, lagi niyong pakatandaan na tayo ay dumadaan lamang dito sa mundong ibabaw. Hindi po ito ang ating permanenteng titirhan. Tayo ay nakikiraan lang, tayo ay dumadaan lamang dito sa mundo na ito. So hindi natin kailangan mag-impok o mag-ipon ng sobra-sobra. Kung meron kang sobra-sobra, ibahagi natin yan, ipamigay natin yan. Tulungan natin ang mga naghihirap. Kaya dito sa ating bansang Pilipinas, napakarami ang mahirap kaysa mayaman. Kasi karamihan nga ay nagiging sakim sa pera, sa salapi, sa kapangyarihan. At alalahanin ninyo, pagdating sa Panginoon, ang lahat ng mga yan ay baliwala. Kahit ka matalino, kahit ka maganda, kahit ka sikat or mayaman, lahat yan ay maglalaho, lahat yan ay mawawala, lahat po yan ay lilipas. Dahil sabi nga, life is too short. Napakadali ng buhay natin dito sa daigdig na ito, mga kaibigan. So mag-impok tayo ng kayamanan na hindi ninanakaw o hindi nawawala, hanggang sa huling hantungan natin, dala-dala natin yan. Nais niyo po ba na makasama ang ating Panginoon sa pagdating ng panahon, pagdating ng araw, doon sa everlasting life? Yun ang lugar na talaga naman napakaganda, wala ng hirap, wala ng sakit. At hindi kagaya dito sa ating kasalukuyang tinitirhan dito sa mundong ibabaw, napakaraming kasamaan, lalo na sa mga panahong ito. At alam niyo po, mga kaibigan, kung ang ating Panginoon nga pinagtaksilan, hinudas ni Judas Iscariote, trinidor. Our Father in Heaven was being betrayed nitong si Judas. Tayo pa kaya na tao lang dito sa mundong ibabaw, hindi tayo pagtaksilan ng ating mga naging kaibigan, mga kamag-anak, ating mga naging malapit na mga kaibigan na itinuring natin tunay na kaibigan, na pagdating ng araw pagtataksilan tayo. You know, in life, mga kaibigan, dalawa lang po yun. You can be a betrayer or you can be betrayed. Kasi ganun ang tao eh. Ang tao walang kabusugan. Pag nakita nilang maganda ang iyong estado sa buhay, sisiraan ka. Pag nakita nilang umaangat ka sa buhay, maraming maiinggit sa iyo. Pagtatraidoran ka, pagtataksilan ka. Napakasakit, mga kaibigan, ang
makaranas ng ikaw ay pinagtaksilan, lalo na sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kapamilya mo na malapit sa iyong puso. Napakasakit po yan, subalit kailangan natin tanggapin, kailangan natin silang patawarin at mahalin, subalit kailangan nating iwasan, wag na tayo magtiwala. Wag na tayo magtitiwala, never to trust to those person who betrayed us. Kasi yun ang dapat nating gawin. Pero hindi ibig sabihin, hindi na natin sila pinatawad. Patawarin natin sila, mahalin natin sila. Subalit, wag na tayong magtitiwala kailanman sa kanila, mga kaibigan. Kasi masakit po yun. Yan yung sugat na talaga namang mahirap maghilom. Mas matalas pa sa kasabihan nga nila na sa tabak. Kaya yun, mga kaibigan. Kaya laging kasabihan ng matatanda, mabuti pa ang puno ng saging may puso. Kasi ang tao dito sa mundong ibabaw, karamihan ay nagiging ganid nga, nagiging gahaman, nagiging greedy, nagiging selfish, makasarili. Dahil wala silang inintindi kundi ang sarili nila, na maging sikat sila, maging mayaman, nakakaangat sa lipunan. Subalit mga kaibigan, lahat yan ay kamangmangan. Pagdating sa ating Panginoon, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kaganda, alam nyo ang kagandahan ay lumilipas. Sandaling panahon lamang po yun. Ilang taon ka lang tatagal dito sa mundong ibabaw, pinakaswerte mo na pag umabot ka ng 60, 70. Kasi usually sa panahon ngayon, ang tao umaabot na lang sa 50, 40 o kuminsan mas bata pa. Kaya mga kaibigan, bago maging huli ang lahat, isa puso natin ang tunay na puso na pagmamahal, pag-ibig at pagdamay sa ating kapwa. Gayahin natin ang puno ng saging, may puso siya. Nakita nyo naman, lahat napapakinabangan, magmula sa bunga, sa puno, hanggang sa dahon, napapakinabangan. So maging fruitful din tayo, maging kapakipakinabang din tayo habang nandito tayo sa mundong ibabaw, bago man lang tayo mawala. Kailangan meron tayong nagawang kabutihan sa ating kapwa, dahil yun ang nais ng ating Panginoon, upang tayo ay makasama niya pagdating ng araw na tayo ay kukunin na niya. Dahil alam niyo po, ang kamatayan, hindi tayo makakaligtas riyan. Hindi tayo pwedeng tumakbo, hindi tayo pwedeng tumakas. Dahil darating at darating yun, mga kaibigan. Hindi natin alam. Dahil sabi nga, ang kamatayan ay parang isang magnanakaw na bigla na lang darating sa buhay mo nang hindi mo nalalaman. Kaya lagi tayo maging handa. Araw-araw humingi tayo ng tawad. Araw-araw magdasal tayo na tayo ay patawarin ng ating Panginoon at matuto din tayo magpatawad sa ating mga kapwa na nakasakit sa atin, mga kaibigan. So ngayong Holy Week, mga kaibigan, kailangan lagi tayong manalangin at isa puso natin ang ating Panginoon. Huwag tayong makakalimot dahil nariyan sa itaas, laging nakamatyag sa atin, nakatunghay sa atin. Tinitingnan tayo araw-araw, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan kailanman. He will never forsake us nor leave us because Jesus loves us. Lahat mahal niya tayo. Wala siyang tinitingnan. Mahirap ka man o mayaman, andyan siya. Nakahandang magmahal sa ating lahat dito sa mundong ibabaw. Ang kailangan lang, matuto din tayong magmahal sa ating kapwa at magpatawad dahil yun ang nais ng ating Panginoon. Lagi niyo pong pakatandaan, nariyan ang ating Panginoon na nakatunghay sa atin. So maraming salamat po sa inyong lahat.